Hello kapatid! Gusto ko lang ibahagi sa iyo na ang tunay na sikreto sa pag-unlad ay pagdadasal. Kaya kung ginagawa mo lahat ngayon para umunlad, trabaho, puro trabaho, hinabaan mo na yung oras mo sa trabaho, wala ka ng oras para sa Diyos, or ang oras mo lang para sa Diyos is tuwing linggo, pero hindi ka nakikipag-usap sa Diyos, hindi ka nagbabasa ng Biblia, at hindi mo sinasabi sa Diyos yung kailangan mo, dyan po kayo nagkakamali. Ang purpose ko ng video na to is talagang para lang po bigyan ka ng pag-asa na ang pagmamahal po ng Diyos ay hindi something na kailangan mong paghirapan. Hindi po tayo ginawa ng Diyos para magtrabaho para kumain, para magkaroon ng magandang buhay. Matthew 6:33, sabi po ng Diyos, unahin po natin siya. Seek first the kingdom of God. Tapos, unahin po natin yung righteousness niya. Ganito po yung itsura nito. So, sabihin natin nasa Canada ako. Seek first the kingdom of God. Sabihin natin kingdom of Canada, di ba? Nag-effort ako. Inalam ko lahat ng kailangan ko para makapunta sa Canada. Inalam ko lahat ng kailangan ko para makilala ang Canada. Ano ba ang Canada? Ano ba yung doon, temperatura doon? Malamig ba doon? Mainit? Ano yung mga damit na kailangan kong bilhin para, na tama para sa temperatura ng bansa. So, parang sinik ko, pinprioritize kong kilalanin yung Canada. Same sa Biblia. Seek first the kingdom of God. So, kilalanin mo si God. Makipagkaibigan ka sa Diyos. Unahin mo siya. Kilala mo ba siya? Ang nature po ni God, ang characteristic po ni God, ay makikita sa Biblia. So, kung hindi ka po nagbabasa ng Biblia, hindi mo po alam kung anong klaseng Diyos ba ang Diyos. Siguro, makakarinig ka sa mga ibang Kristiyano na, ganito yung Diyos, ganito yung Diyos, ganito yung Diyos. Pero, iba pa rin ang kinikilala mo siya. Katulad sa, sabihin natin, yung asawa mo ngayon, kung may asawa ka, kung nakilala mo siya through a common friend, di ba? Meron silang mga sinishare na description kung ano ba tong napangasawa mo bago mo siya nakilala. Pero nung nakilala mo siya, na-realize mo, meron pa palang, either mali pala sila or there's something more about sa taong to. Diba? So, hindi mo po makikilala ang Diyos dahil lang sa kinilala mo siya based sa mga naririnig mo sa mga Kristiyano. Kailangan po kilalanin nyo ang Diyos at gusto rin po ng Diyos makipagrelasyon sa inyo, gusto rin po ng Diyos makipagkaibigan sa inyo, gusto rin po ng Diyos na dumepende kayo sa Kanya. Seek first the kingdom of God and its righteousness. So, ano ba ang itsura ng unahin natin yung pagsunod sa Kanya? So, hindi po yun reliyon. Dumating ka ako dito sa Canada, sabihin natin may prinsipyo sa pagdadrive, may prinsipyo sa kalsada, red light, kailangan mag-stop ako. So, pag green light, pwede ako mag-umusad, di ba? So, sabihin natin na righteousness ng Canada, ng let's say kalsada, kung susunod ako sa batas ng trapiko. So, red light, mag-stop ako, then nasa tamang posisyon ako. I'm righteous. Righteous sa mata ng Canada, di ba? Pagka green light, umusod ako, nasa tamang posisyon din ako. Pero, pag red light, tapos umusad ako, alam natin na nasa maling posisyon ako. So, seek first the kingdom of God and its righteousness. Hindi po ibig sabihin na magpaka-religyoso tayo. Pero, alam mo yon, kilalanin mo ang Diyos on a personal level. Tapos, yung righteousness niya. Ano ba yung sinasabi ng Diyos na dapat mong gawin? Ano bang kultura sa kaharian ng Diyos? Diba? Kaharian ng Diyos, iniisip natin, which is totoo naman sa Biblia. Walang sakit, walang kalungkutan, wala ring away, wala ring chismis, wala ring pagnanakaw, wala ring pagsisinungaling. Diba? Kilalanin niyo po yan. Kilalanin niyo ang Diyos, ang hari ng kahariang kinikilala nyo. Tapos, kilalanin niyo po yung prinsipyo niya.
Ngayon may idadagdag ako. Bakit pagdadasal ang sagot sa kahirapan? Bakit pagdadasal ang sekreto sa pag-unlad? Alam ko maraming idealist theory or mga idea ngayon, iba't ibang relihiyon, iba't ibang posibleng katotohanan na nandyan. Meron ding libro na tinatawag na The Secret, basically batas ng pagmamanifesta, mga ganun. Lahat po yan na experience ko, binasa ko, pero ang katotohanan po talaga is yung Biblia lang. So, sigurado na pag nakinig kayo sa payong to, uunlad kayo. Pag inunan nyo ang Diyos at nagdasal kayo, uunlad kayo. So, sabi po sa Genesis 1:26, basically, itatagalog ko yung shinare ng isa nating kapatid in Christ. I-share ko yung video dito after, pero English po yun. So, itatagalog ko. Genesis 1:26. Ang sabi po dito is, Then God said, let us make human beings in our image to be like us. They will reign over the fish in the sea, the birds in the sky, the livestock, all the wild animals on the earth, and the small animals that scurry along the ground. So, ang sinasabi dito, di ba, alam natin na may 6 na araw na creation, di ba, alam natin lahat yan. So, on the 6 days, ginawa ni God yung mga animals. Tapos, ginawa niya tayo. Gusto ko lang idagdag, the reason why ginawa ng Diyos tayong mga tao huli is kasi ganito yung sinasabi niya, bakit ka nagwo-worry for, bakit ka nagwo-worry? Bakit ka nagwo-worry sa kung anong kakainin mo bukas? Sa kung anong susuotin mo bukas? Ang pinapahiwatig po ng Diyos dito is, bago niya pa tayo ginawa, gumawa muna siya ng pagkain natin. Halaman, mga animals, mga prutas, yung mga puno na nagbubunga ng prutas, mga alam natin sa ngayon na mga vegetables, ganyan. Tapos, bago pa natin ma-realize na mauuhaw tayo, ginawa na ng Diyos ang dagat. Lahat ng pinagkukunan natin ng tubig or liquid, ginawa na ng Diyos. So, ayun po yung idea. So, bago pa tayo ginawa ng Diyos, pinrepare niya na lahat ng kailangan natin. So, huwag tayong mag-worry, huwag tayong magtrabaho ng wala tayong oras para sa Diyos. Para lang kumain, para sa retirement funds natin, para sa future natin. Kasi bago niya pa tayo ginawa niya muna lahat ng kailangan natin. So anyway, balik ako dito. So ang sinasabi po dito is, Genesis 1:26, ginawa tayo sa imahe ng Diyos. Okay? Tapos, binigyan niya tayo ng dominion. Tayong mga tao, ang pinaka-importanteng asset dito sa mundo. Tayong mga tao ang binigyan ng Diyos. First of all, nilikha tayo sa imahe ng Diyos. Pangalawa, tayo ang binigyan ng Diyos ng dominion, kapangyarihan, otoridad sa lahat ng ginawa niya. Over the animals, over even over the animals, whether they're land animals, yung mga land animals, nakalimutan ko yung Tagalog ng land animals, over the marine animals, even over the sky animals, ibon, isda, tigre, whatever pa yan. Tayong mga tao ang binigyan ng Diyos ng dominion. Sinasabi din dito ng kaibigan ko na ang ibig sabihin nito is hindi lang sa kung anong nakikita natin. Tayo ang binigyan ng Diyos ng otoridad kahit spiritual. Ngayon, ang Diyos po is madaling kausap. Pag sinabi niya sa Biblia na ibibigay ko sa iyo to, hindi niya na yung babawiin. So, sabi dito sa Genesis 1:26, binigay niya sa ating mga tao lahat ng otoridad. Ibig sabihin, kahit ang Diyos, walang otoridad. Binigay ngayon sa atin. Ngayon, ito ang dahilan kung bakit si Jesus kailangan magkatawang tao bago siya magkaroon ng otoridad para sa parehong langit at saka sa lupa. So, yung pagkakatawang tao ni Jesus, hindi lang yun para sa wala. Dahil binigay ng Diyos ang otoridad sa mga tao, kailangan niyang magkatawang tao para makuha or magamit
Ayun, okay, so basically, meaning nun, dahil nasa atin ang authority, ang sabi po sa Biblia sa Mateo 18:18, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot nyo sa lupa, ipahihintulot sa langit. So tayong mga tao, binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan based sa sinasabi natin. So pag nagdasal tayo, sinasabi natin sa Diyos yung pinapahintulot natin dito. Tapos, pag nagdasal tayo, sinasabi din natin sa Diyos yung pinagbabawal natin dito. Lahat ng ipahintulot at ipagbawal natin dito, based sa sinasabi natin, which is basically based pag nagdadasal tayo, ayun po, yung ipapahintulot or ipagbabawal sa langit, at ayun din po yung ipapahintulot at ipagbabawal ng Diyos dito. So, nasa atin. Parang ano yan eh, kumbaga sa basketball, di ba? Kung sino yung may hawak ng bola, sila yung may kapangyarihan. So, nung ginawa tayo ng Diyos, yung binigay niya sa atin lahat ng otoridad, nasa atin yung bola. Sabi ng Diyos, nasa yung bola. Ano mang gawin mo dyan sa bola, yun yung mangyayari. Hindi ako makikisali. Ngayon, sa Biblia, may pattern po. Ang Diyos, wala siyang dahil dyan po, ang Diyos hindi po siya pwedeng gumawa ng kahit anuman nang hindi po siya nakikipag-kasosyo, partnership with human. So, ayan po ang dahilan kung bakit may mga propeta. Moses, Jacob, Abraham, ayan po, or yung mga apostles, di ba? And again, si Jesus, kailangan niya mismo magkatawang tao din para mag-start siyang mag-function, para mag-start siyang magkaroon ng legal na paraan para magkaroon ng kapangyarihan habang nandito siya. So, ano po bang ibig sabihin? Yan, so, ibig sabihin, dahil tayong mga tao, ang pinaka, I would say, valuable asset, tayo yung pinaka makapangyarihang nilikha ng Diyos. Ibig sabihin, ang mga spiritual na being, whether they're divine, whether they are mga anghel, or galing sila sa langit, or yung mga spiritual na being na galing din sa, alam mo yan, sa demonyo, sa kasamaan, wala po silang otoridad para gumalaw or gawin ng kahit anong gusto nila dito unless makipag-partnership sila, unless makipagkasosyo sila sa ating mga tao. So, ganun po tayo kamapangyarihan. Kaya isipin nyo po, ang ginagawa ng kasamaan para pigilan tayo is ginagawa niya tayong busy. So, pag wala po tayong time magdasal kasi kailangan nating magtrabaho, kailangan nating maging practical, ganyan. Wala po tayong time magdasal. Ngayon, okay po magtrabaho, honoring po yan kay God. Pero hindi po siya okay pag inuna nyo yan at dyan na po kayo dumedepende kesa sa kabutihan ng Diyos. Kung inuuna nyo po yan kesa yung kaibiganin nyo yung Diyos, yung may-ari ng lahat ng kayamanan sa mundong ito, dyan po kayo nagkakamali. So kung sinubukan nyo na po lahat, nagtrabaho kayo, gumawa na kayo ng mali, nagnakaw na kayo, nanloko na kayo ng tao, pero wala pa rin nangyari. Or kinaibigan nyo na yung pinakamayamang tao dito sa Manila or sa Pilipinas, wala pa rin po nangyari. Kasi po, ang tunay po na sikreto sa pag-unlad ay pagdadasal. Ayun po. Ano pa bang sabi dito? So, pag nagdasal po kayo, may tinatawag na imposition prayer. Actually, hindi ko siya alam kung ano sa Tagalog. Basically, ang idea is dinadasal mo yung will ni God. Ano ba yung will ni God? Ayun po yung nakasulat sa Biblia. Kaya napakahalaga rin po na magbasa tayo ng Biblia. Ngayon, ang Biblia, sabi ng mga tao, nakakatakot, puro judgment, na puro sinasabing makasalanan tayo. Totoo po yan. Pero ang Biblia po kasi is x-ray. Pinapakita po niya yung sakit natin, at saka pinapakita po niya yung gamot. Yung gamot po yung si Jesus, pagdating niya dito, nagpakamatay siya para sa ating mga kasalanan. 'Di ba? Na pag naniwala tayo sa kanya, naniwala tayo sa krus, naniwala tayo sa
muling pagkabuhay niya at naniwala tayo sa lahat ng sinasabi niya sa Biblia na babalik siya, ano na daw tayo, save na tayo. Grasya po ang tawag doon. Wala po tayong kailangang ibang gawin kundi maniwala. Ngayon, ang imposition prayer is ganito. So, Isaiah 53:5. Ang sabi po sa Tagalog, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. So, nasa Biblia po yan. So, ang sabi sa Biblia, di ba, 2,000 years ago, totoo yan, dumating si Jesus, bago siya pinako sa krus, nilatay siya. Pero ang sabi dito, nang dahil sa mga latay na yan, nagsigaling tayo. So, ito po ang nagsasabi na will ni God na pagalingin ka. So, ang trabaho natin is ideklara yung will ni God. Hindi po tayo nagmamakaawa sa Diyos na pagalingin po tayo, pero instead ang sasabihin natin, mahal na Diyos, nasa libro niyo po yun, nasa Biblia po yun, nasa word niyo po yun, kayo po yung nagsabi, Isaiah 53:5. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsagiling tayo. Pagalingin niyo po ako kasi po yan po ang sabi sa word niyo. Kung pinagdadasal mo yung anak mo, yung mahal mo sa buhay, o kung sino mang may sakit, ideklara mo. Ideklara mo, sabi mo, Isaiah 53, sabi ng Diyos, magaling ka na kasi tapos na. It is done. 2,000 years ago, nalatay na si Jesus. Tapos na to. So, meaning, kailangan mo na lang ideklara. Ngayon, Elijah. Merong istorya sa Bible, I think 2 Kings 17 or 18, si Elijah, verse 1, ang sabi, ang Diyos ang nagsabi kay Elijah, uulan after 3 taon ng dryness. 3 taon hindi umulan, tapos mga verse 1 sabi ni God, sa Diyos mismo nangyari, sa Diyos mismo nanggaling, uulan na. Pero, makikita natin sa passage na yan na kahit sa Diyos nanggaling yung words na yon, kinailangan ni Elijah magdasal ng 7 beses bago niya makitang umulan. So, ang prinsipyo po dito is, alam mo na galing sa Diyos, na will niya to, ang kailangan mo na lang talaga is magdasal. Huwag kang hihinto magdasal hanggat hindi mo nakikita yung manifestasyon. Ito. Now, bakit ganyan? Wala akong explanation, pero siguro kasi wala pa tayo sa langit. Ang sinasabi ni Jesus is pwede nating ma-experience ang langit here, ang langit or ang kaharian ng Diyos here, dito. Pero ang katotohanan is wala tayo sa langit. Kaya siguro may konting resistance. Kaya siguro kailangan nating magdasal. Pero alam mo yon, ang binibigay sa atin ng Diyos is yung kailangan nating malaman, hindi yung gusto nating malaman. So sana po na intindihan niyo yung mga sinasabi ko. Gusto ko lang po makatulong sa inyo. So, pagkatiwalaan niyo po yung Diyos, magbasa kayo ng Biblia, yung bagong balita. Hindi ko alam. New Testament. Basta yung New Testament, yung buhay ni Jesus from book of Matthew, Mateo, Mark, Luke, John. Basahin niyo po yan, napaka-importante para malaman niyo kung ano bang gustong ibigay sa inyo ng Diyos. Sasabihin ko na sa inyo, gusto ng Diyos na yumaman ka. Sabi po yan sa Biblia. Sabi ni Jesus, the Father, don't worry little flock, the Father wants to give you the kingdom. Bago mo pa hingin to sa Ama, gusto niya na talagang ibigay sa'yo. Pero hanggat hindi ka nagdadasal, hanggat hindi mo sinasabi o dinedeklara yan sa sarili mo, sa finances mo, sa kalusugan mo, sa bahay mo, hindi mo siya makukuha. Okay? Ngayon, dahil sometimes kailangan mo magdasal ng maraming beses, ang kailangan mong gawin is mag-allocate ng oras. Kailangan mo talagang magbukas ng oras para magdasal. So, kung masyado kang busy, timbangin mo. Pero sinasabi ko sa'yo ngayon, talagang magiging busy ka kasi yan yung kultura natin. Nasa sa'yo yan para gumawa ng oras, para unahin ng Diyos at magdasal. God bless you guys. Bye! If you don't pray, heaven won't move. In the book of Genesis chapter 1 verse 26, God was creating the first human beings. And then when he creates Adam, the Bible says, God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them have dominion over the fish in the sea, the sky, the livestock, and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Amen.
So now here we see that when God created humans, he created the principle. That principle is that human is the most valuable asset in the earth. God legitimized man to have dominion in the earth, meaning no spiritual being, whether they are divine, whether they are demonic, can legally function in the earth without entering into a partnership with the man. In order for a spirit to function, they have to enter into cooperation with a vessel. Why? Because God gave man authority. You read the book of Genesis, you see God working with Abraham, you see God working with Jacob, you see God working with Israel, you see God working with Moses, all of these people. Why do you think God was working with man all the time? It's because he gave them authority in the earth. And God, who is faithful to his word, is never going to establish a system and then break his own system. No. So you understand that when God became a man, it was the wisest thing to do. Why? Because now he had legal power over all the earth. You understand? Jesus did not become a man just for the sake of becoming a man. God becoming a man was the smartest thing to do, because now he legally has all power and dominion. Jesus said in Matthew 28:19, all authority has been given unto me. You understand? Because he gave man authority, so by him becoming a man, now God legally has authority over the earth. Oh my God. You see? Now listen, guys. Jesus, when he left, he gave us the authority, the Holy Spirit. And now that we have the Holy Spirit, listen, our job right now is to pray. But when I say pray, we're going to talk about imposition prayers. What is an imposition prayer? An imposition prayer is when a believer stands in the authority that Christ has given them, and then they enforce the will of God through declarations and decrees. So God's will is already settled in heaven. Your job is you are enforcing that will to manifest in the physical realm through declarations and through decrees. Peter was arrested, right? And when Peter was arrested, the Bible said the church earnestly prayed. And when they prayed, an angel came and released Peter out of prison. You see, if the church never prayed, listen, Peter would have never been released. That angel would have never showed up. Daniel was praying 21 days, right? And as he was praying 21 days, the Bible says the angel Gabriel came. Listen, if Daniel never prayed, Gabriel would have never showed up. Because we see this pattern in scripture that when man prays, heaven follows. He said, whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loose in heaven. You understand? If you don't open your mouth, heaven won't move. That's why in this season, listen, when you pray an imposition prayer, it means you know the will of God. I'm going to give you an example. The Bible says that by his stripes we have been healed. Amen. So if you see someone is sick, your job is not to beg God for healing. It is already his will for that person to be healed. Your job is to enforce that will through declarations and faith. You understand? The Bible says Elijah was praying for the rain. He knew the rain was already supposed to come. It was already God's will for the rain to fall after 3 years. But even though it was already God's will, it still took time for the rain to manifest. If you go read the book of 2 Kings, it says Elijah was praying 7 times, nothing was showing up. It was the will of God for the rain to fall, but it still took time and persistence and consistency. You understand? Just because you don't see the results, it does not mean it's not God's will. Sometimes it can be God's will, and your praying is not showing up. Your job, continue. Keep praying. Keep declaring. Your auntie is sick, keep declaring healing. Your cousin is sick, keep declaring healing. If it is the will of God, listen, I will pray until it manifests. In Jesus' name.